Ayun, so hello class, and I'm recording myself para meron tayong i-upload for those students na hindi talaga nakaka-attend. They can watch this video via offline, pwede nyong i-download or kahit ito na rin yung magiging review nyo. Okay? Pwede nyo tong panoorin if you're going to review for the upcoming exam and quizzes, which will be by next week yun. Okay? So, especially itong mga student na hindi talaga nakaka-attend during our online classes. But I highly appreciate yung mga students na kaya nilang ipagsabay yung OJT or even during their break. Kasi meron talaga, sir, break time lang namin sir, magli-leave na po ako. Kumbaga, ay yung effort eh. Yung mga sumasali pa rin ng Zoom, kahit after ng OJT nila, yung mga pang-evening classes ko. Okay, kasi 6 hours yun. Tama. So, kung isa ka dun sa mga student na never talaga umattend or parang wala man lang effort na pinapakita para umattend, kasi to think na you're almost 60 or more or less 60 students, then wala pa sa 50% ng ratio yung umaattend sa Zoom meetings natin, 'di ba? Nakakapagtaka. More or less 20 or wala pang umabot ng 25 talaga sa Zoom meetings natin. And kilala ko kung sino-sino lang umaattend doon, and we have our screenshot para sa proof. 'Di ba? I know na napakahirap ng schedule, pero at least make some time kasi hindi lang naman yung OJT yung focus niya rito. Kumbaga, anong use ng pagsusumikap mo sa OJT nyo kung babagsak ka naman sa subjects natin. Sipin mo, 2 subjects yun. Okay? Sa 2 subjects na yun, 6 units in total. Tapos, hindi mo mapapasa. Tapos, lalapit ka sa akin na, sir, baka pwedeng pag-usapan na ganito. Okay? So, pagdating sa ganyan, no, kumbaga, yung effort ng mga umattend, yung effort ng nagsisikap kahit na after OJT o kaya during OJT, during their break, binibigyan nila ng chance pa rin yung sarili nila para umattend, and na-appreciate ko talaga yun. Pero yung never ko talaga nakita, I hope na umattend kayo kasi never pa tayo nagkaroon ng online classes, no? Sa 2 sections except doon sa isang section na hawak ko. Kasi nagkaroon naman ng face-to-face classes. Pero yung mga hindi talaga umattend during online or face-to-face, ayan, so kilala nyo naman yung sarili nyo kung sino-sino kayo. Pero at least, kahit papaano, special ka pa rin sa akin kasi kahit di ko umattend, nandito ako, magre-record ng video, kahit na ito, hindi naman to bayad tong oras ko dito, di ba? Pero, kailangan to dahil may quiz tayo for next week, and by week after next week, exam na yon. Tama. So, cramming tayo sa prelims na kulangan tayo ng time to discuss module 6 to 10. So, last week, atong nakaraan lang na discussion natin, natapos natin yung module 6 and 7 for both subject, HCI and SE. So, ayun, okay na yon. So, 8, 9, 10 na lang yung problem. So, 8, 9, 10 na lang dapat yung i-discuss ko. Pero, isasama na rin natin yung 6 and 7 para buong-buo na, dahil may isa rin naman akong section na hindi ko na-discuss ng 6 and 7 dahil nga walang pasok kahapon, Tuesday, dahil Paru-Paro Festival. So, yun, I hope na clear tayo sa mga sinasabi ko. I hope na clear tayo sa guidelines na dapat nyong sundin kasi you signed up for this, you accepted to be a student of this institution, so make sure na kaya mong i-balance yung time mo, yung effort na binibigay mo, na hindi 100% dun lang sa isang field but also another percentage for different subjects, kasi major subject tayo class, 2 subjects to, baka nakakalimutan nyo. Okay? So yan, let's start dito sa ating module number 6. Okay, we are going to discuss the interaction design, the HCI.
Okay. So, na-discuss na natin in our module 5, 'di ba? Yung ah, more on prototyping kasi yun talaga yung magiging connection sa ano natin, sa midterm topics natin. Later on, especially itong module number 6, ito yung magiging introduction sa lahat. Okay? So, yan. Yung discussion pala natin dito, class, kumbaga, ibang-iba sa discussion natin during online class. So, kung nandun ka ng online class tapos nakikinig ka pa rin ngayon, nanonood ka pa rin, ayan, alam mo yun kung ano yung mga discussion natin doon. More on hints tayo doon, and di ko na sasabihin para wala ring idea yung iba na hindi talaga uma-attend. Kumbaga, ayun na yung perks ng mga uma-attend talaga during online class. Okay, so dito magiging straightforward lang tayo sa mga lesson. Kumbaga, direct to the point na agad tayo. Unlike nung online class, marami akong binibigay and alam ko makakatulong sa kanila, especially in the upcoming exam. Okay? So ito, discuss na tayo about interaction design. Ayan, to introduce our our topic, ito, ano yung muna natin tong paragraph na to. Sabi rito, a central concern of interaction design is to develop interactive products that are usable. By this is generally meant is to learn, effective to use, and provide an enjoyable user experience. Ibig sabihin, kapag ikaw, when you're buying something or may tinitignan kang isang product, ano ba yung una mong chine-check? Okay, yung overall design, yung quality, okay, ng external part ng isang device, ng isang product, ng isang food. Kasi dun pa lang sa design, kung makikita mong high quality na yung design, ibig sabihin effective to. Okay? Maganda yung product na to. Kumbaga dun pa lang sa experience mo, habang hinahawakan yung product na yon, for example, alam mo na trusted to. Okay? Alam mo na high quality yung material na ginamit para dito. Design pa lang, dapat attractive na siya sa ating mga client, sa ating mga customer, especially on our software or in our system. A good place to start thinking about how to design usable interactive product is to compare rather the examples of well and poorly designed ones. Pag sinabi nating well-designed at yung poor design, dun pa lang madidistinguish na kagad natin na these different products is kumbaga napakalayo nung agwat nila. Kumbaga milya yung pagitan, kung ito napakapangit, ito napakaganda. Dun pa lang malalaman mo na kung ano yung effective na design. Kasi kapag magvi-visit tayo ng website, 'di ba? Kapag gagawa tayo ng research, once na nakapunta tayo sa isang website na sa tingin natin napakaraming mga advertisement, napakaraming mga pop-up na mga windows or program, aalis na agad tayo. Okay, bukod sa baka may virus dito sa website na to, kumbaga yung ating security is baka magkaroon ng harm, hindi talaga tayo panatag, okay, na maraming mga kung ano-ano yung lumalabas. Instead, hahanap tayo ng mga website na sa tingin natin ay maayos yung pagkakagawa. Kumbaga doon pa lang sa design, sa structure ng website, alam na natin kung sino yung maganda, sino yung poorly designed, and sino yung well-designed na website. Okay? Same with the interaction design. So, make sure na alam mo kung paano mo masasatisfy yung kagustuhan ng client. Okay? Ayan. One of the example of good and poor design. So, sa online class nagbigay ako ng scenario dito pero hindi na magbibigay dito. Okay? So, itong handheld device na to, itong telephone device na to, kumbaga example siya ng good and poor design. Bakit? Good design, sabi ng mga classmates nyo, kasi ginagamit siya for communication. Okay? Yung sabihin, maayos siya na nagagamit natin for communication and serve niya yung purpose niya. But, poor design dahil napakaraming buttons. Hindi clear sa mga
client or sa user kung paano nila gagamitin to. Bukod sa meron tayong numpad dito, ayan, merong mga several keys na nag-serve ng a specific command. Okay, kumbaga may mga i-input ka pa para ma-receive mo yung message, tapos meron ka namang i-input ulit para mag-send yung message, yung voice message, tapos meron pang i-input na password. Parang ganun kasi nag-work ito. Okay? So, ayan, sa tulong ng innovative minds ng ating mga scientists, ng ating mga innovators, meron na tayong mga mobile devices na kung saan ito, hindi naman siya designed for portability, pero itong ating mga mobile phones is ano na tayo dito. Kumbaga anytime without the wires, pwede natin siyang madala, okay, kaysa natin gusto. Ayan. So, what is interaction design specifically? It is about creating user experience that enhance and extend the way people work, communicate, and interact. Ibig sabihin, we cannot say that this design is this design is an interactive one kung sa tingin natin hindi niya kayang mag-convey ng message. Kung sa tingin natin hindi niya kayang makipag-communicate, makipagpalitan ng interaction between the user and the system. Hindi natin matatawag na interactive design yon. Kasi ang sabi rito, dapat yung people at yung system or yung people to people, person to person, is nagkakaroon ng two-way communication. Nagkakaroon ng interaction. Bakit? It is designed or it is the design of spaces for human communication and interaction. So, overall experience ng taong pinag-uusapan dito. Hindi yung experience ng system kung paano mapapadali yung developer, kundi paano mapapadali yung buhay ng isang tao. It is about finding ways of supporting people. This contrast with the software engineering, okay, keyword na to, ibig sabihin ganon ka-connected yung subject natin sa SCI. I mean sa SE pala. So, I'm glad na ako lang ako yung may hawak nung both subjects na yon. Okay? Which focuses primarily on the production of the software. Yun yung software engineering. Kung paano nagkakaroon ng guidelines, ng law, ng policy, on how do you create a software. Pero pagdating dito sa interaction design, paano niya bibigyan ng buhay yung ginagawa natin sa software engineering. Okay, ayan. So, meron tayong quick interaction dito. Kung talagang nakikinig ka, you need to answer this question. Interaction design primarily focuses on, ano kaya to? Letter A, to enhance user experiences by supporting the way people work, communicate, and interact. Or letter B, creating software solutions for specific applications. Ito kaya yun? Or letter C, developing hardware components for better user interaction. Or letter D, optimizing code efficiency and software performance. Ayan. So, you have 5 seconds to answer this question. Ibig sabihin, kapag nasagot mo to, ibig sabihin, ganun ka kagaling makinig at masasagot mo yung mga tanong sa exam natin or sa quizzes natin. Okay? So, the correct answer is letter A. Ayan. Bakit? Kasi yung interaction design, though focus naman, hindi naman natin pwedeng sabihin mali yung ibang choices dito. Pero, saan ba nagpo-focus? Ayun yung tanong. Saan ba nagpo-focus yung interaction design? Okay? On how people work, paano nagkakaroon ng communication, paano nagkakaroon ng interaction. Experience ang pinag-uusapan dito. Ibig sabihin, yung experience ng user. So yan, essentially, we have 4 basic activities in interaction design. So, isa-isay natin yan ha. Ito. Ayan. First, you need to identify the needs and establishing requirements. Ano ba yung pangangailangan ng software? Ano ba yung kailangan na requirements? Okay? Na sa tingin mo applicable and sa tingin mo is masasatisfy yung system itself. Kasi kung hindi masasatisfy yung system doon sa requirements and needs na gusto niya, may sabihin hindi siya mag-work and hindi rin masasatisfy yung user na gagamit.
Second, developing alternative design that meet those requirements. So you have your requirements, you have what the system needs. So next thing you need to do is to develop an alternative design, not just a single design, but an alternative designs na sa tingin mo napakarami yung pwede nyong pagpilian. Na sa tingin nyo, hindi lang kayo mag-i-stick doon sa okay na to. Kumbaga hindi doon mag-end yun. So you need to develop different design, alternative design na sa tingin mo is masasatisfy yung system and the user. Next, building interactive versions of the design so that they can be communicated and assessed. So ibig sabihin lang naman dito class, hindi lang siya basta static. Okay, you need to be dynamic on your design. Pag sinabi natin dynamic, dapat merong interaction, may experience na nasasatisfy yung user. Kasi kung magiging straightforward lang yung ating software, yung ating system, yung ating design, hindi siya ganon kaaya-aya. Kumbaga babasahin lang ng user, then walang interaction na nagaganap. So isa rin yun sa magagamit nyo pagdating sa mga system sa thesis nyo. You need to consider yung inyong software to be a dynamic para hindi siya ganun ka bland, okay, kung gamitin. Next is evaluating what is being built throughout the process. So basically, meron ka ng overall design, nagawa mo na yung requirements and needs, naka-create ka na ng interactive version, then this time you need to evaluate kung okay ba yung mga process na ginawa nyo. Kung sa tingin mo, nag-a-agree ba yung buong team na this product is good for the user, and hindi lang para sa user, hindi lang sa experience nila, hindi lang sa satisfaction, but also the safety ng user. Kumbaga, the overall design should be reflected or should be aligned doon sa main goal nyo, doon sa guidelines, or doon sa objective ng inyong product. Okay, another question ulit. Kung nakikinig talaga, which of the following is not part of the process of interaction design? Is it letter A, identifying needs and establishing requirements? Ano daw yung hindi kasali? Hindi ba ito kasali? Or letter B, developing alternative design that meet those requirements? Or is it letter C, evaluating what is being built throughout the process? Or letter D, building statics of the designs for visual presentation? Okay, you have 5 seconds to answer this one. Ano daw ang hindi kasali sa process ng interaction? So, ibig sabihin, we have 3 positive answer dito sa ating choices and only 1 negative answer na kailangan nating tanggalin. Yun yung tamang sagot. So, anong tamang sagot? Tamang sagot ay letter D, syempre. Doon pa lang sa word na static. Again, sinabi ko, you need to be dynamically creative pagdating sa inyong design. Ibig sabihin, dapat interactive ang inyong design, hindi siya static, hindi siya stable, hindi siya stagnant. Okay, next. In addition to 4 basic activities of design, meron naman tayong iba't ibang characteristic pagdating sa interaction design. Una, user should be involved through the development of the project given na. Bakit? Kaya nga nagkakaroon ng mga alpha test, ng mga beta test, para after na magawa yung overall project, ipapatest muna natin doon sa mga selected users sa tingin natin makakakuha tayo ng magandang feedback. Okay? Specific usability and user experience goals should be identified, clearly documented, and agreed upon at the beginning of the project. Yung user experience goal and usability goals, napakahalaga nito na later on madidiscuss natin kung ano-ano yun. Third one, iteration or repeating through the 4 activities is inevitable. Kumbaga, yung pagpapaulit-ulit daw ng 4 activities yung kanina. Yung identifying, okay, hindi daw mapipigilan yun. Bakit hindi natin mapipigilan na ulit-ulitin yun? Kasi nagiging cycle lang siya. After nyong ma-meet yung last part ng process na yun, nakapag-gather kayo ng feedback,
Ngayon, magde-develop ulit kayo, babalik ulit kayo doon sa pag-identify ng needs and ng pag-gather ng mga requirements hanggang sa susunod, hanggang sa susunod, hanggang sa susunod. Magiging cycle lang siya na magiging cycle. Okay? Ito na. Dito naman tayo sa goals of interaction design. Ito na yung sinabi ko kanina na sa usability goals. Ito. So, ayan, effectiveness. Unang-una yan. Effective ba yung inyong product? Malalaman nyo naman yan kung sa tingin nyo na-meet nyo yung lahat ng standards. Efficient ba yung inyong product, yung inyong system? Kumbaga, yung purpose ba ng product na yon is mapapadali yung ginagawa ng user. For example, gagawa ka ng application para instead na gawin nyo ng user in a traditional method, mas mapapadali yung gagawin niya. Pero kung yung gagawin yung application is magiging doble yung gagawin ng user, so what's the sense? Ano yung sense nung product nyo kung pwede namang mag-traditional method na lang siya? Safety, ito yung binabanggit ko kanina. So, hindi lang dapat doon sa experience ng user, but you need to also focus sa safety. Kung okay ba yung, yung magiging daloy. Okay, yung magiging workflow ng inyong product. Okay? So, okay, wait lang class ha. Papost ko lang to sa gilid. Ayun class, ayun. So, continue na ulit natin yung discussion. Again, effectiveness, efficiency, and also the safety ng overall experience ng user. So, hindi lang tatlo to, no? Ayan, 6 to. So, next, we have the utility, learnability, and memorability. Sa utility muna tayo. Yung functionalities, again, kumpleto ba? Nagwo-work ba? Kung hindi nagwo-work yon, at least malalaman nyo naman yun sa feedback ng user. Pero meron namang kumbaga meron tayong space for improvement para doon. Learnability, madali bang maalala, madali bang aralin ng user yon. Kumbaga hindi siya mahihirapan na aralin na kailangan niya pang mag-spend ng almost 1 hour, 2 hours, or 5 hours para lang matutunan yung software nyo, yung application nyo. Memorability, yung mga instructions, yung mga buttons, madali lang siyang maalala. Hindi na siya yung every time na mag-open ng software, aaralin ulit, aalalahanin ulit. Okay? So those are the usability goals ng interaction design. Kung paano ba ginagamit ng user yung isang application ay yung isa sa mga top priority natin bilang developer, bilang isang designer. Ayan, dito naman tayo, user experience goals. Sabi, kung kanina sa usability, dito naman sa user experience goal. Sabi rito, the realization that new technologies are offering increasing opportunities for supporting people in their everyday lives has led researchers and practitioners to consider further goals. The emergence of technologies, virtual reality, the web, mobile computing, in a diversity of application areas, entertainment, education, home, public areas has brought about a much wider set of concern. So, to summarize itong praise dito, kumbaga sa experience pa lang ng user natin, napaka big deal kung paano ba nila mas mapapadali yung buhay nila. Kung ikaw ba, maiirita ka ba habang ginagamit to? Kumbaga, we have different kinds of standards when we are using an application. Merong time na okay siya para sa ibang tao, pero para sa'yo, hindi siya okay. Meron mang okay para sa'yo, pero sa ibang tao, hindi siya okay. Kumbaga, vice versa yun. So, marami tayong software na ginagamit, including in terms of education, entertainment, na sa tingin natin, useful siya,
Okay, pero hindi lang dapat nag-e-end yung objective ng pagiging useful lang. Dapat nasa-satisfy yung enjoyment, yung entertainment, yung needs, kung ano yung wants din ng ating mga user. And especially yung yung safety rin ng user. Ayan, speaking of satisfy, no? In user experience goal, ayan, we have different kinds of concern na dapat ma-meet natin once the user use our application or our design. So ito, medyo naka-bullet type pa to, no? Pero ito, next slide natin para madali nyong makita. Okay, so ayan, dito sa inner circle natin, we have the usability goals. Ito yung na-discuss natin kanina. Ayan, efficiency, effectiveness, safety, have good utility, easy to learn, easy to remember. Those are the usability goals. Okay? While itong nasa outer part naman, outer circle, ito naman yung mga user experience goal. Yung mga nakabulit kanina. We have the fun, emotionally fulfilling, rewarding, supportive of creativity, aesthetically pleasing, motivating, helpful, entertaining, enjoyable, satisfying. Okay, so ito dapat yung madali yung ito dapat yung lagi nyo kino-consider once you are starting or creating a software. So ito sa thesis nyo, dapat bago pa kayo mag-develop ng isang software, ng isang system, ito yung pinakamalaga. Dapat kino-consider nyo to. Hindi yung tsaka nyo siya i-apply kapag tapos na yung project, kapag malapit na mag-end yung phases ng project nyo. Dapat from the very first start or from the very beginning, ito na kagad yung inyong ginagamit. Ito na kagad yung sinasaalang-alang nyo. Okay? Ito naman, heuristic and usability principle naman. Okay, when design principles are used in practice, they are commonly referred to as heuristics. Okay? Tandaan yan na about practice to. This term emphasizes that something has to be done with them when they are applied to a given problem. In particular, they need to be interpreted in the design context, drawing on past experience of, for example, how to design feedback and what it means for something to be consistent. Consistent ang pinag-uusapan natin when it comes to usability, when it comes to heuristic. Kung paano ba magiging consistent yung project nyo, hindi siya magiging stable lang, hindi siya magiging stagnant lang, or magde-decline yung productivity ng inyong software. You need to be consistent kung sa tingin nyo nagwo-work ng maayos yung inyong product, yung inyong software. You need to be consistent in that part para mag-boom, para tumaas yung effectivity ng inyong software. Okay, so consistent ang pinag-uusapan natin dito. Ayan. So para ma-review tayo kung naintindihan yung last slide natin, we have a scenario. Okay, na you need to answer. Sabi rito, a company is developing a new mobile application and the design team is tasked with ensuring it follows usability principles. One of the designers suggests incorporating feedback when users submit forms. The lead designer asks, how should we apply the concept of consistency here based on our past experience? Which of the following actions best reflects the correct application of consistency as a usability heuristic in this context? Okay? Usability heuristic ang pinag-uusapan natin dito. Ano yung tanong muna dito? Mahaba yung mahaba yung scenario. Pero ano yung tanong? Ma-ensure daw yung usability principle saan? Sa feedback. Okay, sa feedback ng mga user. So anong tinatanong sa feedback ng mga user? Pagiging consistent. Okay? Ibig sabihin, pagiging consistent na para malaman either ng user na naririnig yung kanilang feedback, ginagawa nyo ng paraan, or imbis na magiging pa-decline yung productivity ng software nyo is paangat talaga. Kumbaga, pagiging consistent. So, ano kaya yung tamang sagot dito? Ano daw yung best example na magre-reflect doon sa ating scenario?
Una, make the feedback message unique for this form to give users a different experience each time they interact with the app. Letter B, ensure that the feedback message appears in the same style, location, and timing as feedback messages in other parts of the application. Or letter C, remove feedback. Or letter D, letter D, delay the feedback. Okay? So ano kaya tama sagot dyan kung nakita nyo na kanina? Consistency ang pinag-uusapan natin. So ibig sabihin, tatanggalin na natin yung letter C. Bakit? Remove na raw tatanggalin mo yung feedback. Napakalaga ng feedback. Letter D, tatanggalin din natin. Bakit? I-delay mo daw yung feedback. Dapat nga, kailangan accurate tayo. Tama? Dapat consistent tayo sa pag-dinig sa bawat feedback ng mga tao. So, we are left with the choices A and B. Ano kayang tamang sagot dito? Okay, so the correct answer is letter B. Ayan. Kasi, same style, location, and timing, ibig sabihin, consistency ang pinopromote niya. Ibig sabihin, kapag same, consistent yon, hindi nagkakaroon ng inconsistency. Okay? Kasi kapag letter A tayo dyan, unique, tapos different daw, pabago-bago, ibig sabihin, hindi consistency ang pinag-uusapan natin. So, the correct answer is letter B. Ayan. So, we have 10 main usability principle. Kanina, meron tayong goal. So, ito naman, principle to. Iba naman ito dito. So, huwag kayo malilito doon. Kanina, 6 lang yung goal. Dito naman, 10 kapag sa principle. Okay. Number 1, visibility of system status. Paano ba natin mapapakita sa user natin na yung feedback nila is narinig nyo and ginagawa nyo ng paraan? Syempre, by maintaining and keep on updating the user. Ayun naman talaga yung pinakamahalaga doon. Match between system and the real world. Kung ano yung instruction doon sa inyong game, sa inyong software, sa inyong design, dapat, kumbaga, gumagamit tayo ng universal language na sa tingin natin, mas madaling ma-absorb ng mga user yon. Hindi yung papahirapin natin silang umintindi doon sa instruction na binibigay natin. User control and freedom. Ayan, dapat hindi natin kinokontrol yung user. Dapat malaya sila kung paano nila gagamitin yung application or software natin as long as sumusunod pa rin yun sa proper guidelines. Okay? Speaking of guidelines, consistency and standards. What are the standards? Okay, doon sa ating software, when we are making a software, dapat doon sa consistency, kung paano natin binigay yung instruction, dapat after nun, kapag may connected na instruction doon, hindi siya maguguluhan. Hindi maguguluhan yung user natin. Kumbaga, gagamit tayo ng word na ganito, yung tawag natin sa button na yon, huwag natin siya tatawagin sa ibang word pa ulit. Okay, kasi malilito na yung user para doon. Hindi na magiging familiar yung mga buttons doon. Ayan, help users recognize, diagnose, and recover from errors. So, ito naman, sinabi ko, dapat maging familiar yung user once na ginamit nila yung application nyo. And kapag nagkaroon man sila ng problem, dapat bigyan natin sila ng agaran na response or yung kahit mga automated response na sa tingin nyo is makakatulong sa kanila. And mabibigyan din natin sila ng chance para ma-recover yung mga actions na hindi naman nila sinasadya. That's why yung ilan sa mga applications ngayon, kapag meron kang crucial na actions na ginagawa, ay merong timer muna na 10 seconds para mapag-isip-isipan mo kung worth it ba ituloy yun. Error prevention, given na para ma-prevent natin yung mga errors na pwedeng mangyari sa ating software. Recognition rather than recall. Ito yung sinabi ko, dapat hindi na aalalahanin ng ng user na paano ulit to, mare-recognize niya na agad. Kumbaga, titingnan niya pa lang, alam niya na. Kumbaga, ayan, naranasan niyo naman na yan. Mabilisan na pindot sa isang application or saan man. Kasi, recognize niyo na yun kung saan yun. Saan naka-place yung ganitong button, yung enter button, yung cancel. Okay, so ganun yun.
Ayan, number 8, flexibility and efficiency of use. Dapat maging efficient yung paggamit ng mga user, especially yung mga user na bago lang. Okay? Ah, kumbaga, first time na ma-encounter yung inyong design, yung inyong website, dapat maging user-friendly yung ating mga design. Speaking of design ulit, aesthetic and minimalist design, you need to avoid the information that is irrelevant or rarely needed. Kumbaga, iwasan natin yung mga bagay na sa tingin nyo is hindi naman siya involved or wala naman siya kinalaman doon sa overall project nyo. And the last one, help and documentation. Ito talaga yung pinakamahalaga dito. Bakit? Yung overall design dito na come up sa paperworks. Ano ba yung kailangan yung i-document? Each step of your progress, dapat naka-document yan. Kapag merong problem, binigyan nyo na solution, dapat naka-record din yan, naka-document din yan, para next time na you will encounter this kind of error again, at least you have your solution na, existing solution, dahil alam mo na na-encounter nyo na yung dati. Okay? So, ayun. So, ayun. Ayun lang naman yung ating lesson for module number 6. Nung online kasi medyo natatagalan yung discussion dahil merong mga 10 minutes na break. Okay? Pero, ayun. Buti dito tuloy-tuloy tayo. And kanina may introduction pa kasi ako. 'Di ba? Hindi agad ako nag-discuss. So, 36 minutes na ako na etong nasa recording natin. Almost 40 na rin to. Pero, ayan, siguro sa module 7 medyo iksi natin yung time, no? Okay, dahil basic na lang naman yung mga next na lesson natin. So, ayan, to sum it up, interaction design, napakahalaga na ito dahil ito yung mag-introduce ng mga future slides natin, future topics natin, as well as sa final natin, sa finals na mga topics natin. Kumbaga, more on designing tayo pagdating dito sa HCI. Okay? So, yun lang, and I hope na marami kayong natutunan. If ever na meron kang nakalimutan, ulitin mo lang to. So, kung papakinggan mo to lagi, yung module number 6, alam mo na, kabisado mo na agad kasi dito lang na naman kukunin yung exam. Okay? So, ayan. So, stop ko na. Bye-bye. Kita-kita tayo sa module number 7.